Uh, ang una po natin verse na makikita sa Bible ay ito pong sa awit 127 verse 1. Ang sabi po rito, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Alam niyo po, sa Biblia, meron pong bahay na ang Diyos po ang nagtayo. At ang sabi po, pag ang Diyos daw po ang nagtayo ng bahay, yung ibang nagtatayo ay nagiging walang kabuluhan. Ayan. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Katulad po ng aking pangako nung nakarang linggo, ang pag-uusapan po natin ay bakit po tayo tinatawag na Iglesia ni Cristo. Hindi po yung kay Manalo, hindi po yung kay Felix Manalo, kundi yung nasa Biblia po na Iglesia ni Cristo. Kaya po, ihanda po natin ang ating mga sarili, ihanda po natin ang ating pakinig. Alam ko po yung iba sa atin, alam na ito, pero isa po to sa mga napakahalagang doktrina ng Biblia, kaya po sama-sama po natin pag-aralan, sama-sama po natin alamin, at nawa po ay maging kaalaman po ito sa bawat isa sa atin. Ayan, sa Biblia po, meron tinatawag po na bahay ng Diyos. Sa unang Timoteo 3:15, ang sabi po dyan ni Apostol Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ayan. So, maliwanag po sa Biblia, mga kapatid, meron po tinatawag na bahay ng Diyos. At ang sabi po ni Paul, kasi kanina doon sa awit, hindi naman sinabi kung anong bahay yun. Pero yung sinabi ni Paul po dito kay Timothy, ang sabi niya, na yung bahay pala ng Diyos, yun po yung iglesia ng Diyos. Alam niyo po, ang mahirap sa panahon natin ngayon, lahat ng church ngayon, sasabi, ako ito, kami ito. Ano? Lahat ng church ngayon, kiniklaim po nila na sila po ito yung bahay ng Diyos. Bakit tayo tinatawag na Iglesia ni Cristo? Ito po yung ating pamagat sa mensahe natin ngayong mga oras po na ito. Bago po tayo magpatuloy, naayaya ko po lahat na manalangin tayo sa Lord. Panginoon Diyos na mga Panginoon sa lahat, salamat ng marami, Ama, sa buhay at lakas na ipinahiram mo. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo, na siya pong magturo sa amin ayon sa iyong mga salita, ayon sa iyong mga kaalaman, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, bagamat kami po ay limitado sa aming pag-iisip. Tulungan mo kami maunawaan ito at magbigay kalakasan po sa aming pananampalataya. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Meron po tayong tatlong bagay na alam ko po malawak po ito na topic, ano. Baka abutin po tayo ng ilang oras dito kung tatapik po natin to lahat. Bibigyan ko lang po kayo ng tatlo. Lagi naman po tatlo para mabilis. Tatlong punto kung bakit tayo po tinatawag na Iglesia ni Cristo. Bakit hindi tayo tinatawag na Iglesia ni Buddha? O bakit hindi tayo tinatawag na Iglesia ni sino ba? Sino pa bang mga kinikilalang Diyos ng sanlibutan? Diba? Bakit po si Kristo? At mamaya alam ko may mga magtatanong dyan, bakit yung Kristo natin kay, bakit hindi si? Ano yung pagkakaiba natin sa ibang mga iglesia ni Kristo? Ayan. Pag-uusapan po natin yan. At hindi na po ako magpapatumpik-tumpik. Ang una pong punto natin na dapat po natin malaman, bakit po tayo tinatawag na Iglesia ni Cristo
or Church of Christ because Jesus Christ is the head of the church. And we are the body. Yun po yung una natin dapat maunawaan. Si Kristo po ang ulo ng iglesia at tayo po ang katawan. Wala pa naman po siguro tayo nakita na tao, ewan ko lang kung ibang nila lang pero tao, wala pa po tayo nakitang tao na dalawa ang ulo. Ano? Wala pa naman siguro. Kahit na yung kambal meron pa rin katawan yung isa lang, nakita na kayo yung nakadikit yung katawan. Meron pa rin ulo, may katawan pa rin Hindi lang yung may lalabas na lang na ulo dito. Hindi ganun, Pagdating po sa iglesia ng Diyos na tinutukoy sa Biblia, meron lang pong iisang ulo. At ang ulo daw po na ito ay si Kristo. Maliwanag po yan dahil po sa Mateo 16, ito po, favorite verse natin ito. Matthew chapter 16 verses 18 to 19. Ang sabi po rin po ni Christ po rito, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan. Nakita po natin yung unang salita ni Kristo na siya po yung nagtatag ng kanyang iglesia. Kaya pala po siya ang head kasi po siya ang nagtatag. Siya po yung nanguna. Ang sabi ng ibang relihiyon, si Pedro daw po yung sumunod pagkatapos ni Kristo. Alam niyo po kasi sa buong Bible, never po natin makikita na si Peter naging co-founder ni Jesus Christ sa kanyang church. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero dito po sa Efeso 5:23, pinakita dito ng Apostol Pablo yung analogy niya sa pagiging pangulo ni Kristo sa iglesia. Ang sabi dito, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ayan. Maliwanag na maliwanag po mga kapatid, ang pangulo ng iglesia, hindi po yung elder ng iglesia, hindi po yung pastor ng iglesia, hindi po yung mayaman sa iglesia, at hindi po yung may kotse sa iglesia. Ang pangulo po at nag-iisang pangulo sa iglesia po, yung katawan ni Kristo, ay si Kristo mismo. Kaya po tayo tinatawag na iglesia ni Kristo dahil po siya yung ulo, siya yung pangulo, siya yung dapat masunod. Siya po yung may authority sa loob ng church. Sana po naiintindihan. Hindi ko po kayo nakikita dyan sa inyong mga screen. Pero alamin po natin na ang Panginoon, ang Diyos, nakatingin sa puso po natin ngayon. Nakikita niya kung ano yung nasa puso natin ngayon. Ayan. So maliwanag po, ang Pangulo ng Iglesia si Christ. Dito sa Gawa 20:28, meron po sinasabi dito na Iglesia ng Panginoon. Ang sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa ko kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, kaya pala naging Iglesia ni Kristo tayo dahil po binili tayo ng dugo niya. Binili niya po tayo ng sarili niyang dugo. Sa King James Version, sa English Version, sabi po rito, take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock
over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Ayan. Ang sabi ni Soriano, tingnan mo, Church of God, kaya tama yung Church of God. Hindi talaga Church of Christ. Mamaya pag-uusapan natin yan, bakit, ano yung dapat na, dyan, na paliwanag. Kasi pinapalabas ni Soriano, mali yung Church of Christ eh. Ang tama daw, Church of God. Which is, marami naman talaga sa Bible mababasa na Iglesia ng Diyos. Pero ibig ba sabihin nun, hindi na Iglesia ni Kristo ang tawag? Mali na pala yung pangalan natin. Alam niyo po kasi sa Biblia, sa pananampalataya, napakahalaga po ng pangalan ng Iglesia. Akala po kasi natin, akala ng maraming pastor, na okay lang sa Panginoon na gumamit ka ng kung ano-anong pangalan ng church. Kaya dyan pa lang sa Pilipinas, napakaraming pangalan ng church eh. House of God, Bethel, Hillsong, ano pa yung mga pangalan? Jesus is Lord. Ang dami. Di ba? Ang daming pangalan. Pero, sa Biblia po, iisa lang ang pangalan na ipinangalan sa Iglesia ng Diyos. Iglesia ni Kristo. Yun lang. Wala lang mga cheche-bureche, mga dagdag bawas. Mga pakulo na lang to ng mga pastor ngayon. Na mga, kung ano, gusto lang mahiwalay. Gusto lang maging unique. Para maging ma-feel nila na unique sila. Pero tayo po mga kapatid, tayo po ay sumasama po doon sa original na church. Kaya po hanggang ngayon, ginagamit po natin yung pangalan na Church of Christ. Kaya tayo tinatawag na Church of Christ. Kasi wala namang ibang may church, kundi si Kristo lang eh. Kaya nga po sa Romans 16:16, ito, lagi nababanggit po ito. Mga batian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayan, nakita nyo po yung salitang Kristo dyan, letter C. Mamaya sabihin nyo, ibig sabihin pala tama yung yung kay Manalo, kay Felix Manalo. Kasi yung sa kanila, C. Alam nyo po, kaya lang natin ginagamit yung salitang K. Alam po to ng mga matatagal na Kristyano. Kaya po natin ginagamit yung salitang K na Kristo. Kasi po nauna po silang magpa-register sa atin as Church of Christ. Iglesia ni Kristo. Nauna po sila magparehistro sa sekta. Sa sect. Kaya po, para hindi magkalituhan, ginamit na lang po yung letter K. Pero pagdating po sa doktrina, wala pong kinalaman po ito. Kung gamitin mo salitang letter C, letter K, walang problema po yan. Hindi naman dyan na babasa ang pananampalataya mo eh. Hindi naman dyan nakabase yung yung kaligtasan natin. Ang Iglesia ng Diyos, nakikilala po kung ito po ay sumusunod sa utos na nasa loob ng Biblia. Gumagawa lang po sila ng itong mga to na pag-aargumentuhan na wala namang kabuluhang pag-aargumento. O ika, sa inyo K, dito nakalagay C. Ano naman? Diba? Sa sa iba, ang ginagamit, Yeshua eh. Mali ba yun? Tama rin yun eh. Yeshua. Pero ang punto po natin dito mga kapatid, nakita nyo po yung salita dyan, Iglesia ni Kristo, kasi po, siya po yung, siya po yung ulo po nito, siya yung authority nito, siya yung may-ari nito, kaya tinawag na Iglesia ni Kristo. Pag sinabi, bahay ni Pat, bahay po ni, ibig sabihin, si Brother Pat po ang may-ari ng bahay. Pag sinabi bahay ni Marlene Manalo, bahay ni Sister Marlene po yun.
Ganun din po sa iglesia. Walang ibang may-ari ng iglesia ng Diyos, kundi si Kristo. Siya po yung binigyan ng Ama, yung Ama niya, siya yung binigyan ng otoridad doon po sa church, doon sa kanyang katawan. Ano? Ephesians chapter 3 verse 6, sabi po rito, na ang mga hentil ay mga tagapagmana at ang mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano yung punto dito sa talatang ito? Alam niyo po tayo, mga hentil, kasi po yung hentil na tinutukoy dito, yung mga hindi Hudyo. Ano? Hindi Hudyo. Kaya tayo, mga Pilipino, tayo mga hindi taga-Israel, ang tawag po sa atin, hentil. Ang sabi ni Pablo dito sa mga taga-Epeso, ang mga hentil daw, tayo daw po, tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Yung ibang mga church ngayon, babasahin nila yung Matthew chapter 16, yung kanina binasa. Yung kaninang binasa natin, sa Matthew chapter 16, verse 18 hanggang 19. Ang sabi nila, at ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay aking itatayo ang aking iglesia. Sabi ng mga pastor, kami yan. Diba? Kami yan eh. Sabi. Paano naging kayo yun? Ano? Paano naging sila yon, mga kapatid? Paano naging sila yung kausap ni Christ doon? Eh, hindi pa naman tayo buhay nung time na yon. Tayo po, mga kapatid, mga hentil, tayo po ay tinawag ng Diyos para maging kasangkap ng katawan, makibahagi sa katawan. Kaya po tayo, hindi tayo pwedeng magtatag ng sarili nating church eh. Hindi po tayo pwedeng magtatag kasi may naitatag na. Meron ng body of Christ. Hindi na po tayo kailangan gumawa ng sarili nating body. Dahil pag ganun po, kasalanan po yun sa Diyos. Ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mo. Gumagawa ka ng sarili mong iglesia. At napakaraming ganun. Diyan pa lang sa Pilipinas, napakarami. Iba-iba turo eh. Ginagamit ba yung Bible? Ginagamit. Pero pag nagturo na, iba-iba na yung turo. Yung iba wala na sa Bible. Kaya po tayo, mga kapatid, tayo po, tinawag ng Diyos para sumanib, magpasakop. Para magpasakop sa totoong katawan. Yung katawan na sinasabi po dito ni Christ, dito po sa Bible. Hindi po tayo gagawa ng sarili nating katawan. Hindi tayo gagawa ng sarili nating church. Eh, iba kung ano-anong ginawa eh. Naging Roman Catholic. Naging Iglesia ni Cristo kay Manalo. Naging Jehovah's Witness. Kami, saksi ang tawag sa amin. Diba? Kami, Mormon kami. Eh, wala namang ganun sa Bible eh. Ang tawag sa mga tagasunod ni Kristo, Kristiyano. Wala nang ibang tawag. Kaya alam niyo po tayo mga kapatid, tayo mga hintil, meron pong utos sa atin eh. Ang sabi rito ni Pablo sa Roma 12:9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuutan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Alam niyo po, mga tao, inutusan po tayo, mga hintil, makisanib sa mabuti. Kaya po tayo, tinatawag Iglesia ni Cristo, hindi po dahil tayo yung talagang kasama nila Pedro doon na kinausap ni Christ, hindi po tayo yun. Tayo po, nakikisanib po tayo doon sa katawan na itinatag ni Cristo. Kasi po, may utos po sa atin, makisanib sa mabuti. At hindi lang po makisanib. Ang sabi po ni Pedro, o ni Santiago, sa 4:7, pasakop kayo sa Diyos. Hindi lang pala pakikisanib eh. Kasi yung iba, yung ibang church,
sa mga bylaws nila, iba-iba yung nakalagay sa bylaws nila. Pag sumasanib ka sa church nila. Yung iba doon, merong, ano man tawag dito, membership fee. Ano? May membership fee yung bylaws nila eh. Tayo, awa ng Panginoon, wala namang ganun, ano? Kasi sumusunod po tayo sa Biblia. Sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos dapat hindi pinagbibili yan eh. Ano? Hindi kinakalakal ang salita ng Diyos. Hindi kami gaya ng iba, sabi ni Paul, na kinakalakal ang salita ng Diyos. So dati pa meron na eh. Meron nang kumakalakal sa salita ng Diyos. Kaya, hindi lang po pagsanib, dapat may pagsakop din. Ano po? Ito na yung sinasabi ko kanina. Anong pagkakaiba ng iglesia ng Diyos at iglesia ni Kristo? Kasi, di ba po, yung katulad nila ang dating daan, di ba, ang kanilang church, Church of God International, di ba? Napakasikat po na church yan. Kasi, talagang magaling din po talaga si Eli Soriano nung siya po ay nabubuhay. Pero, tingnan natin, sagutin ng Biblia. Hayaan natin sagutin ng Biblia ang tanong po na ito. Kasi alam ko marami sa atin nagtataka, bakit may Church of God? Bakit may Church of Christ? Ano may pagkakaiba? Bakit sa Bible may iglesia ng Diyos? Tapos may iglesia ni Kristo? Ano ba yun? Dalawa ba yun? Magkaiba ba yun? Tingnan po natin dito sa talata ng unang Korinto 1:2. Isa po to sa mga talata sa Biblia na makikita natin na nabanggit yung salitang iglesia ng Diyos. Ito po yung bati ni Pablo sa mga taga-Korinto nung sumulat po siya sa iglesia nito. Ang sabi, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Kita niyo po yung salitang iglesia ng Diyos. Meron pa po sa Galatia 1:13. Ang sabi po rito, sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Meron pa ako isang talata na ibibigay. Ito rin po. Sa unang Tesalonica 2:14. Ang sabi rito, sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, ano daw? Kay Kristo Jesus. So ito palang mga tinutukoy dito ni Paul sa unang Korinto 1, Galatia 1, na iglesia ng Diyos. Ang tinutukoy pala ni Kristo dyan na Diyos, si Kristo. Nagets po ninyo yung punto? Naunawaan po natin yung punto. Hindi po ito magkaibang iglesia. Hindi po ito dalawang iglesia. Isang iglesia lang po ito. May isang katawan, ang sabi sa Bible. Kaya, yung sinasabi po ni Soriano, bahala na po ang Panginoon sa kanya, na sinasabi niya na, yung iglesia daw na nasa Biblia, hindi daw iglesia ni Kristo yun, iglesia ng Diyos. Well, sinasabi niya lang yun, kasi kaaway niya ang iglesia ni Manalo. Sinasabi niya lang yun, kaya pinaglalaban niya yung salitang iglesia ng Diyos. Pero sa totoo, ang iglesia ng Diyos na tinutukoy sa Biblia, yun din yung iglesia ni Kristo. Isa lang yun. Kasi sabi, ang liwanag dito sa Thessalonica 2:14, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos. Anong iglesia ng Diyos? Na nasa Judea, yung mga first Christian church kasi, sa Judea nagsimula yun. Ano yung iglesia ng Diyos na yun? Ang sabi rito, kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. So sana maliwanag po ito mga kapatid,
Baka one day may magtanong sa inyo, anong pagkakaiba nyo sa Iglesia ni Cristo kay Felix Manalo? Anong pagkakaiba nyo sa Church of God International kay Eli Soriano? Ngayon po alam nyo na yung sagot. Tandaan po nyo itong talata na ito, unang Tesalonica 2:14. Yan po yung sagot. Pangalawang punto. Yung unang punto, Jesus Christ is the head and the founder, and we are the body. Pangalawang punto, bakit tayo tinatawag na Iglesia ni Cristo or Church of Christ? Because Jesus Christ is the teacher and we are the disciples. Maliwanag po yan sa Mateo 23:8. Ang sabi po, sa isang salin ng Biblia sa Tagalog, huwag kayong patawag sa mga tao na guro, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo, at kayong lahat ay magkakapatid. Marami po bang sumusunod dito sa salita na ito ng Panginoon? O maraming nagsisipagpasaway, maraming hindi sumusunod? Alam nyo, napakaraming church ngayon na nagpapakilalang Kristiyano sila. Nagpapakilalang sila daw yung tama. Pero ang tawag nila doon sa kanilang mga tagapagturo, halos kasing pareho na ng title ni Christ. Kinaagawan na nila si Christ. Reverend, Pastor, Magnificent, kung ano pa yung mga sinasama-sama nilang mga title nila. Na reverend na, no? Grabe. Parang yung isang relihiyon, mamaya sasabihin ko sa inyo. Sa Matthew chapter 23 verse 9, kung itutuloy lang natin sa 9, ang sabi rito, at huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa mga tuwid bagay, siya na nasa langit. Nasaan daw po yung ama? Nasa langit. Pero bakit po isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo, hinahayaan po nila ang kanilang mga member na patawag yung pinuno nila na ama? Ako po hindi ako naninira dito. Hindi po tayo naninira, wala pong pagsira. Pinag-aaralan po natin. Kasi po, halos naman lahat ng tao sa Pilipinas, bago nagkaroon ng mga Protestantism, ay mga Katoliko lahat. Puro Katoliko po tayo dyan lahat noon. At ang sabi po ng isang Catholic Encyclopedia, nandiyan po yung citation, kung gusto niyo pong tingnan. Ang sabi rito, Vicar of Christ, or Latin Vicarius Christi, a title of the Pope implying his supreme and universal primacy, both of honor and of jurisdiction over the Church of Christ. It is founded on the words of the divine shepherd to Saint Peter, "Feed my lambs, feed my sheep," by which he constituted the Prince of the Apostles, guardian of his entire flock in his own place, thus making him his vicar and fulfilling the promise made in Matthew 16:18 hanggang 19 by William H.W. Fanning. Tingnan niyo po dito sa Katoliko, Encyclopedia ng Katoliko. Itinuturo po nila na ang mga papa daw sa Roma, sila po yung tinatawag na vicar o yung mga halili ni Kristo. In other words, yung mga papa na nagiging papa sa Roma, sila po yung parang nagiging Kristo sa lupa. Sila yung kahalili ni Kristo. Yun po ibig sabihin ng Vicar of Christ. At nagsimula daw po yun kay Peter. Kasi si Peter daw po yung pinakaunang Vicar ni Kristo. Nagtataka naman ako, wala naman sa Bible po na gano'n. Kahit halugugin natin ang Biblia, wala po tayong mababasa. The Bible never mentioned
that Apostle Peter became the authority of the Church of Christ. Sabi ko nga kanina, ang Bible, wala tayong mababasa, never na sinabi sa Bible na naging co-founder si Peter ni Christ pagdating po sa Biblia. Ano? Kahit nga siya mismo, si Peter dalawa pa yung epistle niya. Hindi naman siya nagpatawag ng Papa. Hindi naman siya nagpatawag na Pope. Sa katunayan niya, ang tawag niya sa sarili niya, alipin ni Kristo Servant of Christ. Ano? Alipin ni Kristo. Sa katunayan, mga kapatid, kahit mismo si Peter, nakasalig doon kay Christ. Dito sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 20, ang sabi dito, kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Pakinggan niyo po ito sa verse 20. Na mga itinatayo sa ibabaw, saan daw tinatayo? Sa ibabaw. Ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Si Peter po ba apostol o hindi? Apostol si Peter. So, ang sabi rito, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na, sino daw? Si Kristo Jesus din, ang Pangulong bato sa panulok. Anong ibig sabihin po ng talatang ito? Alam niyo po, si Peter, di ba tinawag siyang Peter? Kasi sabi niya, ikaw ay Barhunas, Simon Barhunas. Tatawagin kitang Pedro. Alam niyo po yung Pedro, sa Greek word, Petra po yun. Ibig sabihin ng Petra, small rock. Ano? O sa ibang salita, pebbles. Nakita na kayo ng pebbles, punta kayo sa dagat. Nakita kayo dyan ng mga maliliit na bato, yung mga puti. Ang tawag po doon, pebbles. Si Peter, yung pagkatawag po sa kanya na bato, hindi po siya yung bato na siya yung gagawing haligi ng church. Hindi po siya yung magiging saligan ng church. Hindi po yun. Kaya dito pa lang, nagkakamali na po ang mga Roman Catholic sa kanilang turo. Kasi iniisip nila na si Peter yung naging kalili ni Christ. Pero sa Biblia, ang sinasabi ng Biblia, si Christ yung haligi, siya yung pangulong bato, nakapatong lang itong mga apostol sa kanya. Ano? Nakapatong lang. So hindi siya co-founder, hindi sila co-founder. Hindi sila co-creator ng church. Sila po ay binigyan ng authority to become apostles of Christ. Para ipagpatuloy yung pangangaral. Hindi sila yung pagmumulan ng pangangaral. Kaya nga dun sa Matthew chapter 28, di ba? Sabi doon, at ituro ninyo ang lahat ng aking inaral. Hindi sinabi, at ituro ninyo ang pinangaral ko at ipinangaral ng mga apostol. Hindi ganun. Kaya nga kahit dun sa Mount of Transfiguration, naalala nyo yung sermon ko nun? Yung patungkol po sa Mount of Transfiguration, nagpakita si Moises at saka si Elias. Ang sabi ni Peter, sa sobrang overwhelmed ni Peter, ang sabi ni Peter, Panginoon, kung gugustuhin mo, magtatayo ako dito ng 3 kubol. Isa sa'yo, isa kay Moises, isa kay Elias. Ay may nagsalita sa langit. Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Bulagta si Peter. Ano yung punto doon? Wala tayong ibang papakinggan. In this dispensation, there are no other authorities maliban kay Kristo. Si Kristo po ang otoridad ng kanyang iglesia. At siya po ang tanging guro natin. At kung siya po yung guro natin, kung ano yung ituturo niya sa Biblia, yun po yung dapat natin sundin.
Ano? Bakit? Meron pong ano dito eh. Ang sabi rito ni Paul sa Galatia 1:8-9, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Eh, ang church ngayon hindi nang tatakwil. Ang dami-daming turo pero hindi pa rin ang tatakwil. Takot na takot mang excommunicate eh. Kaya po sa ating bylaws, napaka-liwanag po doon, nakalagay excommunication. Ano? Pag yung mga member na ayaw magpasakop sa turo ni Kristo, darating po yung time na pwede po tayong mag-excommunicate o magpahiwalay ng isang member. Especially, pag yung mga kasalanan po ng member ay karimarimarim, kalagim-lagim, katakot-takot na kasalanan sa Diyos. Kaya po, iniimbitahan ko na basahin niyo po yung bylaws. Napakahalaga po na basahin natin yan. Kasi po, doon po natin makikita yung mga ground para po ma-excommunicate ang isang member ng church. Ano? At sabi dito ni Paul sa 9, ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Tanyo, 2 beses binanggit. Talagang binigyan din ni Paul. Bakit? Kasi nung panahon na to sa Church of Galatia, may mga nagtuturo na pinagsasanib nila yung turo ni Christ at yung turo ni Moises. Aba, sabi ka, kayong mga hentil na naging Kristyano, kailangan nyo magpatuli. Kailangan nyo magpa-circumcise. Kasi kaming mga Hudyo na naging Kristyano, kami mga tuli. Sumunod kami sa batas ni Moises. At sabi ni Paul, no! Under na tayo ng batas ni Kristo, hindi na tayo under ng batas ni Christ o ni Moises. Ang nakakalungkot mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, may mga pastor pa rin na nagpapailalim sa batas ni Moises. At hindi naman na dapat. Kaya, yung ibang mga church, bawal pa rin kumain ng ganito. Bawal pa rin kumain ng... Yung iba, nag-iika po pa rin. Nagta-tithes and offering. Yung iba, bawal pa rin kumain ng baboy. Eh, mga batas sa ilalim ng batas ni Moises po yun, mga kapatid eh. Kaya kung tinikilala natin na si Kristo ang tanging guro, si Kristo ang siyang otoridad ng iglesia, kung ano po yung sinasabi niya sa Bible na dapat po natin gawin, yun lang po yung dapat natin gawin. Huwag nating babawasan, huwag nating dadagdagan. Sa katunayan, may naging problema sa Korinto nito noon. Kaya kung babasahin yung unang chapter ng Korinto, chapter 1, ang bungad agad ni Paul sa kanila, sino ako? Sino si Apollos? Sabi ni Paul, hindi naman ako yung pinako sa krus, sabi ni Paul. Hindi naman ako yung namatay. Kaya dito sa chapter 4, verse 6, at sabi niya rito, ang mga bagay ng ito, mga kapatid, ay inienyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na susulat. Tingnan niyo po. Maliwanag eh. Pero bakit ang dami pa rin mga iglesia, ang dami pa rin mga samahan, na kung ano-ano mga pakwela na dinadagdag sa mga gawain sa church. May mga kumpil. Ano ba yung kumpil? Iba pa yung kumpisal, iba pa yung kumpil. Oh. Meron pa yung, ngayon, ano ba yan dyan sa Pilipinas? Di ba yung Good Friday? Sino ba nagpauso ng Good Friday? Di ba mga Katoliko? Pero, yung mga nakakalungkot, wala pa akong pinapatamaan.
Nagsasalita po ako in general. Hindi ko po kayo nakikita sa video. Alam niyo ba tayong mga Church of Christ, itong nakakalungkot sa atin eh. Sinasama ko na tayo, kasi kasama tayo doon sa Church of Christ. Yung iba sa atin, mga kapatid, sasabihin natin, hiwalay tayo sa Roman Catholic. Pero bakit nakakalungkot? Yung ibang mga naging tradisyon ng Roman Catholic, ginagaya pa rin natin. Kaya pag hindi natin hindi ginawa sa church, yung mga tradisyon na ginagawa ng Church of Christ, oy, iba na kayo. Mga kulto kayo. Amen. Iba na kayo. Napunta lang kayo ng US. Nag-iba na yung turo niyo. Hindi na kayo nagsa-7 last word. Diba? Anong connection ng 7 last word sa kaligtasan natin? Pag hindi kayo nagturo ng about sa love pagdating ng month of February, hindi na kayo Church of Christ. Ayan. Yun ang nakakalungkot eh. Bakit hindi ba tayo pwedeng gumawa ng sarili nating program para ituro, para maging matibay to edify the church? Hindi yung parang puro tradition na, kailangan pag May, ganito ang topic natin. 7 last word. Muling pagkabuhay. Ganun ba? No. Kung ano yung kailangan ng sakit, yun po yung gamot na kailangan. Hindi yung nalulunod ka na, nag-aabal, Ginoong Maria ka pa, napupuno ka ng grasya. Mamamatay ka na nga eh. Lumulubog na yung bangka mo, aba Ginoong Maria. Ginawa mo pang Ginoo si Maria. Tayo po, nagtuturo tayo dito kung ano yung kailangang malaman ng church. At isa po, kailangan malaman ng church, yung pure doctrine ng Bible. Para tayo tumibay sa pananampalataya. Hindi puro lang, Christian living. May church din naman, puro Christian living din eh. Tinanong, ano ba, ang gaganda ng Christian living niyo. Pero ano po yung nyo? Ano po yung doktrina nyo? Ano yung ini-stand nyo? Ay, hindi masabi. Yung pala, kumakain ng dinuguan. Yung pala, kung ano-ano mga kabulastugan na tinuturo na wala naman sa Biblia. Ayan. Pangatlo, mga kapatid, at dito na tayo magtatapos. Pangatlong punto, Jesus Christ is our Savior and Redeemer. Pangatlong punto, mga kapatid, bakit po tayo tinatawag ng Iglesia ni Cristo or Church of Christ? Because Jesus Christ is our Savior and our Redeemer. Ano ba pagkakaiba ng Savior at Redeemer? Kinakanta natin ito eh. Di ba? Jesus, you are the Savior of my soul. Tapos yung isa, my Redeemer lives. At kayo tatanungin, ano ba ibig sabihin ng, ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Ano ba yung pagkakaiba ng dalawa? Ano ba yung, bakit natin tinatawag na Savior and Redeemer si Christ? Sa Acts chapter 4, verse 10 to 12, ang sabi po rito, makibasa mo nga, Brother Sai. Kalasasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na maguli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo ng kanino. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinang ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin. Maraming salamat, Brother Sai. Tingnan niyo po dyan sa verse 12. Ang sabi dyan, at sa kanino mang iba, ibig sabihin po ng iba, before and after Christ. Kasi, alam niyo, ang Hinduism, yan po ang pinakamatandang reliyon sa mundo. Ano? Hinduism. Many years before Christ, meron na pong Hindu. Pero ang sabi ni Christ, ang sabi po dito sa Biblia, sa Acts chapter 4,
kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan. Kaya tingnan nyo, mahalaga sa Diyos ang pangalan eh. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Walang ibang pangalan kundi si Jesucristo na taga Nazaret. Bakit tayo magpapatawag ng Buddhist? Bakit tayo magpapatawag ng Mormon? Bakit tayo magpapatawag na saksi? Yung saksi nga eh. Hindi naman naniniwalang Diyos si Kristo. Tapos papatol tayo doon sa relihiyon na gano'n. And sabi, walang ibang pangalang ibinigay sa mga tao na ikaliligtas natin. Si Jesus Christ lang. Hindi si Allah. Ano? Hindi si Buddha. Kundi si Kristo lang. Napakapalad po natin mga kapatid. Dahil kilala po natin si Kristo at kaanib po tayo doon sa katawan niya. Ito yung sinasabi ko kanina. Ano ba yung pagkakaiba ng Redeemer and Savior? Sa Redeemer, sabi dito, implies deliverance from a bondage. Totoo naman to eh. Kaya po naging Redeemer si Christ kasi He redeemed us from our sin. Kasi po bondage tayo ng sin eh. Alipin tayo ng kasalanan noon nung di pa natin kilala si Kristo. Kaya nga tayo kung ano-anong naiisip natin eh. At tandaan po natin, yung mga mabubuti nating gawa, pag wala po tayo kay Kristo, baliwala po yan sa Panginoon. Baka isipin natin, bakit? Porque ba hindi ako Kristiyano? Hindi na ako ligtas. Mabuting tao naman ako. Hindi naman ako gumagawa ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang sino mang nagsasabi, na siya hindi sinungaling, o siya hindi nagkasala, ay ginagawa niyang sinungaling ng Diyos. Totoo naman yun eh. Kasi lahat tayo nagkasala. Even si Maria, yung ina ni Kristo. Kasama ba si Maria doon? Brother Sai, kakagin kita. Kasama ba si Maria doon? Lahat ng tao. Ano? Kung kilala mo yung sarili mo na tao ka, kasama ka doon. We have fallen short. Ang sabi ron sa Romans. Lahat tayo, hindi nakaabot doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Even Mary, the mother of Jesus. Kaya mali na yung turo ng mga Katoliko na ano ba yung turo ng Katoliko about kay Mary? Ano ba yun? Yung parang walang kasalanan. Ano ba yung term na ginagamit nila doon? Balikan ko kayo, nakalimutan ko yung term eh. Pero may tawag doon. Sister Brenda, alam niyo po ba yun? Immaculate. Ayun, tama yan. Yan yung sinasabi. Pag sinabi kasing immaculate, hindi nagkasala. Hindi nagkasala. Kaya nga pati si Maria niluluhuran nila Perfectly. Free from mistakes. Kasi kala nila hindi nagkasala si Maria. Nagko-contradict dun sa sinabi sa Romans. Diba? Ano pa? Savior generally refers to someone who rescues or saves from danger or harm. Totoo po ito. Dahil pag tayo po na kay Kristo at magpatuloy tayo kay Kristo, kakamtan po natin yung buhay na walang hanggan. Kaya po siya yung naging Savior natin. Matthew chapter 11, verse 28 hanggang 30. Ito sabi rito, magseparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso
at masusugpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasal. Yan nyo po. Ito po yung invitation sa atin ni Christ. Wala nang ibang relihiyon. Wala nang ibang tagapagligtas sa mundo, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang kanyang ililigtas ay walang iba, kundi yung katawan niya. Ano? Maliwanag po yun doon sa Ephesians chapter 5:23 kanina. Ang ililigtas niya po yung katawan niya. Siya yung ulo nito at siya yung tagapagligtas nito. At maliban po doon sa tagapagligtas at Redeemer, si Kristo rin po yung tinatawag na karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Kung kiningilala po natin na yung Ama na makapangyarihan sa lahat, ang siyang magliligtas po sa bawat nagpapasakop kay Kristo, kilalanin po natin na si Kristo ang ginawang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi po siya parang superhero na binigyan lang ng kapangyarihan. Hindi ganoon. Kaya yung yung ibang Diyos ng ibang reliyon, katulad si Buddha. Alam niyo si Buddha namatay yun eh. Kung totoong Diyos si Buddha, bakit namatay? Nakakain ng nakakalason na mushroom. According sa encyclopedia. Pagkakain ng nakakalasang mushroom, patay. Oh. Kung totoong Diyos yun, bakit hindi niya nalaman na nakakalason pala yung mushroom na nakain niya? Diba? Pero si Christ, ang sabi rito, siya ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Napakapalad po natin, mga kapatid. At ito po, ingatan natin ito. Gusto ko magbasa dyan sa church. Magbasa po isa po dyan sa inyo. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 5. Sige po. Ayan. Salamat po. Sino po nagsasalita dito, mga kabagay, sa talatang ito? Si Kristo. 2,000 years ago, nagbilin po si Kristo sa mga alagad. Sabi niya, marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo. At ililigaw ang marami. Alam niyo po, dyan lang sa Pilipinas, may nagpapanggap na Kristo po dyan. Pero bakit marami pa rin po ang naniniwala? Kasi, hinulaan na po ni Christ. Sinabihan na po na ni Christ, maraming maliligaw. At yung mga naliligaw po na ito po yung mga tao na walang tiyaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi humihingi ng karunungan ng Diyos. At merong ibang motibo. Nakakalungkot sa Church of Christ, may mga kilala rin po ako na mga kapatiran natin noon na ngayon wala na sa pananampalataya. Kung saan-saan na pumunta. Pumunta na ng Mormon, pumunta na ng Saksi ni Jehovah, pumunta na ng INC, pumunta na ng pagiging Muslim. Bakit? Bakit nangyayari po itong mga bagay na ito? Tanungin po natin yung sarili natin. Ako ba, sa future, mangyayari rin kaya sa akin yun? Gaano ako katatag sa aking pananampalataya? Kilala ko ba talaga yung totoong Kristo sa Biblia?
Yun po yung tanongin natin sa sarili natin. Ayan, yung sinasabi ko kanina, Ephesians chapter 5, verse 23. Si Kristo, ang Pangulo ng Iglesia, siya rin po yung magliligtas nito. Walang ibang ililigtas si Christ. Sabi ng ibang tao, lahat naman tayo ililigtas ng Diyos. Lalo na yung mga universalism. Sabi, lahat naman ng reliyon, pare-pareho lang yan, pupunta sa langit. Kung pare-pareho, di pati pala sa satanista pupunta sa langit. Relihiyon yun eh. Ganun ba yun? Ang ililigtas lang po, ayon sa Biblia, ang ililigtas lang po ni Kristo, yung katawan niya. Maliwanag po, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan, yung body of Christ. At pag sinabing body of Christ, hindi lang po yung Church of Christ to na register sa SEC na Church of Christ. Kasi kahit naka-register ka sa SEC na Church of Christ, kung yung turo mo naman non-biblical, anti-biblical, hindi ka pa rin ililigtas ni Christ. Yun po yung totoo doon. Kahit ikaw pa yung pinakasabihin mo, kami yung pinakamalapit sa katotohanan. Kung hindi naman nakikita sa pamumuhay natin, yung pagiging katawan natin ni Kristo, wala pa rin po tayong kaligtasan. Ano daw yung kaligtasan natin? Paano tayo maliligtas? Pakibasa mo nga ulit, Brother Sai. O Sister Jess. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung matyagalin yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsinampalataya ng walang kabuluhan. Salamat po, Sister Jess. Maliwanag po dyan, sinabi ng talata. Paano daw po tayo naliligtas? Sabi niya, ngayong pinatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang, ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? Yung mabuting balita ni Kristo. Yung batas ba ni Moises, ebanghelyo mo yan? No! Wala na po yun sa ebanghelyo. Nasa inyo yung aking ipinangaral, nasa inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinanatilihan. Kailangan tayong manatili. Hindi yung pag nabaptize ka na, wala na, okay na ako. Hindi na nakita sa church for how many years. Tapos pag nagkasakit yung, kung sino man sa pamilya, doon lang bumabalik sa church. Hindi ganon. Kasi nasabi, nananatili. At sabi rito sa verse 2, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Maliban na, may maliban pala, except, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Marami ba to sa church? Marami, Yung, bakit ka na-baptize? Kasi po, nahila lang po ako ni brother, Diba? Kasi po nandun yung crush ko. Nandun po kasi yung asawa ko, kaya po hindi ko naman talaga po yun naniniwala. Diba? We have to learn the truth of God. Dahil kaluluwa po ang nakataya dito. Pag meron nga tayong sakit, kinakabal na tayo, ano pong sakit? Medyo sumakit tong dibdib ko. Punta nga ako ng ospital. Kabado na tayo, di ba? Pero yung kaluluwa natin, bakit hindi natin mas lalong pinahahalagahan na mas lalo yung tuloy ang importante dahil hindi yun mamamatay. Wala nang kamatayan yung spiritual na yun eh. Itong physical, mamamatay ito. Pero bakit hindi natin binibigyan pansin, mas lalong hindi natin binibigyan ng halaga yung katotohanan ng Diyos para tayo maligtas? Mas binibigyan pansin natin yung buhay natin dito sa lupa. Na mamamatay naman tayo kahit anong gamot, kahit ikaw pa yung pinakamayaman sa mundo, mamamatay ka pa rin. Naalala ko yung isang Amerikano,
Ginagawa niyang lahat para bumalik siya sa pagkabata. Eh nung ikinumpara yung mga picture niya, mula nung 20 years old siya, yung panahon na ngayon, at tumanda rin siya. Kahit na kung ano, katutak na vitamins, supplemental ang iniinom niya araw-araw. Na kung di ako nagkakamali, milyon-milyon ang ginagastos niya para lang may panatili niyang bata siya. Hindi natin mapipigilan ang pagtanda. Hindi natin mapipigilan ang kamatayan. Pero mapipigilan natin ang pagpunta natin sa impyerno. Pag tayo po nagpasakop sa Diyos. Nagpasakop tayo kay Kristo. Kung tayo sumusunod sa ipinag-uutos ni Kristo. At sabi ng Panginoon, hindi naman mabigat eh. Come to me, all of you. For my yoke is, ano sabi na? Light. Mga kapatid, sa pagtatapos natin, gusto ko po i-introduce sa inyo ang ating next topic next week. Kung lubid ng Panginoon na buhay pa tayong lahat. Ang pamagat po ng ating topic next week, salvation of God, is it by grace or by work? Ito po ba ay biyaya? Ito po ba ay gawa? Marami pong mga Kristiyano ang nahahati sa pananampalataya dahil po sa doktrinang ito. Kaya po, inaanyayahan ko po kayo muli next week. Ito po ang ating topic at samahan niyo po kami sa ating pananambahan para po maunawaan po natin kung ano ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa kaligtasan natin. At dito po nagtatapos ang ating mensahe ng Panginoon. Kung may mga tanong po kayo, sige po, magtanong po tayo. Narinig niyo kami? Sige po. Narinig niyo kami? Opo, naririnig po namin kayo. Diba, kami na pinag-usapan natin tunay yung Iglesia ng Diyos at kaya ng Iglesia ng Cristo. Kayo sarado mo. Ang natin ng Biblia na siya ng Diyos. Kaya ni Isaiah, sabi dito